Delikado ka, Sarah. Lahat ng babaeng nangaasar sa kanya, natutusok ng batutan yan. Pangaasar ni Jason. Sarah scoffed. Kahit poste na pinaldahan, tutuhugin yan. Masyado kasing makate. Sarkastikong singhal ni Sarah dito. Kapwa naman napausal ng sina Jason at Jelay sa sinabi ni Sarah. Makabintang ka. Ano bang alam mo sa akin? Well, sa hilat siya palang na mukha mo. Halata na. Lahat papatusin mo. Nangaasar ka ba? Pikong saad ni Von na napalo pa ang mesa. Buti na lang wala pang masyadong customer. Okay kids, don't fight. Para kayong aso't pusa. Saway ni Jason sa dalawang nagtatalo. Si Jelay naman, napapailing na lang. Tara na Jelay, wala naman tayong mapapala dito. Iritang aya ni Sarah sabay tayo. Napapakamot namang napasunod na lang si Jelay dito. Bakit ba ang sungit na naman niya? Hindi naman siya dating ganyan eh. Mahinang reklamo ni Von na nakasunod ng tingin sa papalayong si Sarah. Dahilan upang mapangisi si Jason. Mukhang matindi ang atraso mo sa babaeng yun. Alam ko, okay? Inis na singhal ni Von dito bago nagpa siyang umalis ng coffee shop. 1 week later. Malakas ang kabog ng dibdib ni Zuljan na dumating na sa kanya ang DNA result na inaantay niya. Dapat kahapon pa iyon kaya tinawagan na niya kaninang ospital. Humingi naman ng paumanhin ng personal dahil hindi raw naipadala sa messenger. Huminga pa siya ng malalim bago siya nagpasyang buksan iyon. Talo pa niya ang bibitayin sa matinding kabang umaatake sa kanya. He was hoping against hope na sana'y hindi totoong iniisip ng abuela niya. Sana. Sa nanginginig na mga kamay, inilabas niya ang dokumentong mula sa envelope at ganoon na lang ang panlalaki ng mata ni Zuljan nang makita ang resulta ng DNA test. Pabagsak na napaupo si Zuljan sa kanyang swivel chair matapos makita ang resulta ng test. Pain once again engulfed his entire being. The result says na magkapatid nga sila ni Laika. Kumawala ang mapait na ungol sa lalamunan niya. Laika was right. Mas masasaktan sila kapag ipinilit nila ang gusto niya at mas masakit ng masampal ng katotohanang ayaw niyang tanggapin. Dala ng matinding galit, marahas niyang tinabig ang mga nasa ibabaw ng lamesa niya, saka siya sumigaw at nagmura ng malakas. Dahilan upang mapahinto si Leia sa aktong pagkatok sa opisina ng boss nito. Naku, Miss Laika, saan ka ba kasi nagpunta? Napapadyak pa si Leia sabay marcha palayo. Mula nang nakaraang linggo matapos ang kaguluhan sa press con ng kasal ng boss niya, tila naging ibang tao na ito dahil biglang nawala si Laika. He's even worse than before. Naisip ni Leia hindi na halos ito nakakapag-ahit ngayon. Zuljan looks like a mess. Bakas din ang pagbagsak ng katawan nito sa nakalipas na araw. Madalas ring nangingitim ang paligid ng mata nito and even drunk during working hours. Dahilan upang mapasugod si Madam Miranda sa opisina nito na halos ilang taon na nitong hindi ginagawang dumalaw sa kumpanya. When she retired, she completely stopped worrying about the globals dahil malaki ang tiwala ng ginang sa apo nito. But 3 days ago, the VP had called her. Noon niya na lamang pumasok daw sa meeting ng lasing si Zuljan, then fall asleep habang nagpe-present ng sales report ang isang empleyado. At ngayon nga inaabutan ni Madam Miranda sa opisina ng kanyang apo. Talo pa ang dinaanan ng bagyo ang opisina nito. Habang nakahiga ito sa sofa at may ilang nakatumbang bote ng alak doon. He was fast asleep pero bakas alungkot sa gwapo mukha ng apo. Nangingitim ang mukha nito dala ng paghaba ng balbas at bigote nitong hindi man lang nagagawang ahitin. Guilt was filled Madam Miranda's heart. Pero mas nangingibabaw ang galit niya. Naisip niya makakabangon din si Zuljan. Tulad ng kung paano ito nakabangon sa pag-iwan ni Diane. Hindi niya matatanggap si Laika para sa apo niya kahit nalaman niyang hindi niya apo si Laika. Hindi pa rin mababago ang katotohanan ang ina ng babaeng iyon ang dahilan kaya nawala ang anak niya. Kaya nang malaman niyang nagpakuha ng DNA test, si Zuljan, sinigurado niyang positibo ang magiging resulta ng test. Nagbayad siya ng malaki para lang ang gusto niya ang lumabas sa resulta ng test. Laika, babe. Ungol ni Zuljan saka ito tila naiiyak. Napapailing na lang na napabuntong hininga ang ginang. Nagpatawag siya ng tauhan para mailipad si Zuljan sa pad nito at malinis ang office nito. Dinampot niya ang DNA result na kinuyumos na ni Zuljan.
Kung kinakailangang iset up niya ito ng blind date araw-araw para lang makahanap ito ng bagong babae, gagawin niya. Makalimutan lang nito si Laika. Madaling mamukhang napatitig siya sa basag na picture frame na nasa sahig. Uncle, ano ka ba? Pagalit na sermon ni Angel kay Eric. Nagpipilit kasi itong bumangon. Few weeks ago, natagpuan niya itong nag-collapse sa kwarto nito habang hawak nito ang remote ng TV. Buti na lang at mabilis nila itong naisugod sa ospital. Dahil kung nagtagal pa ng konti, baka nahuli na sila. Ayon sa doktor, kinailangan itong maoperahan kaagad dahil mas lumalaki na ang tumor nito. 1 linggo na nakakaraan ay naging matagumpay naman ang operasyon. Pero ipinagbabawal pang lumabas ito o magkikilos dahil hindi naman simpleng operasyon na ang nangyari. May banda pa rin ang ulo nito. I need to see my daughter. Sigurado akong anak ko siya. Yun ang paulit-ulit na usal nito. Mula nang magising ito pagkatapos ng operasyon, she had no idea na may anak ang uncle niya. Noon lang niya narinig itong nabanggit na may anak ito. Find my daughter, Angel. Please. Nagmamakaawang samo nito. I will, uncle. Promise. May kilala akong investigador para mahanap ang taong sinasabi mo. But you need to tell me kung sino. Pag-console niya dito. Sa kabila ng sitwasyon nito, never niyang nakitang ganito ito ka-vulnerable. He always act as if he had no one and no reason to live. The woman. That woman in that picture. Ano to na ikinagulat niya. Napahigpit pa ang hawak nito sa kamay niya. You mean, si Laika? Gulat na bulalas niya. His eyes sparkled with joy. I'm begging you, Angel. Hindi ko alam kung bakit hindi sinabi ni Aurelia na nagkaanak kami. From that accident. Inisip niya siguro inabandon ako siya. Halos mamula ang mukha nito sa panggigigil. Okay, uncle. Relax lang. Ako mismo pupunta kay Laika. But we need to make sure. Magpapa-DNA test muna tayo para sigurado. Ayokong mabigo kayo. Angel, I'm sure of it. I knew the first time I saw her. Nag-ulap ang mga mata nito. Saya at pananabik ang nakikita niya doon. Noon naman pumasok ang Uncle Justin niya. Nagtaka pa ito nang makitang nakaupo ang kapatid nito kaya tinaasan sila nito ng kilay. Kuya, are you trying to get yourself killed? Anito, her Uncle Justin was a bit of overreacting at times, pero nauunawaan naman niya ito. Kaya, siya na ang nagpaliwanag dito, at tulad niya'y gulat na gulat din ito. Okay, just relax sir at magpagaling ka. I'll go find your daughter myself. Pag-assure nito kaya mukhang kumalma na ang Uncle Eric niya. Angel, bantayan mo si Kuya. If she does anything stupid, call me immediately. Nakapamewang na baling dito sa kanya, kaya napatango na lang si Angel. Si Eric naman ay napabalik sa higaan nito na natahimik. Her Uncle Justin had the ability to control her stubborn Uncle Eric, kaya nakahinga siya ng maluwag. Can I trust you? May tanong ni Eric kay Justin sa nananadsyang tingin. Kuya, kapag napatunayan kong pamangkin ko siya, of course, I will get her for you. So please, listen. Nakikiusap na saad nito sa mababa ng tono. Walang nagawa sa Eric kundi ang tumango na lang. Alam niyang hindi mabuting magpilit siya dahil sa kalagayan niya. Besides, he need to look strong sa harap ng anak niya. Sa isiping iyon ay napalunok na lang si Eric. He thought he had lost everything because of that accident. Ang binti niya at ang babaeng mahal niya. But he had a daughter that looked like Aurelia. The very same child he imagined back then. Kung anong itsura ng anak nila ni Aurelia balang araw. And now, Eric smiled with tears in his eyes. Kaya nakatingin na lang ang dalawang nandoon sa silid. Opo. Ang tinig ng kanyang abuela ang tuluyang nagpamulat kay Zildjian. Kumirot ang ulo niya dala marahil ng alak. Hindi matanggap ng buong pagkatao niya ang resulta ng DNA test nila ni Laika. Pakaramdam niya may mali sa nangyayari. Yun ang pilit na umuukil-kil sa utak niya. Anong ginagawa mo dito? Malamig na tonong saad niya. Hindi siya galit sa abuela niya pero sa kung anong dahilan. Gusto niyang humanap marahil ng masasisi sa kaguluhan sa buhay niya. I'm so sorry. Maluhaluhang usal nito sa kahinaplos ang mukha niya.
Pero, kalimutan mo na si Laika, Apo. She did what's best. Best? Impit na daing niya. Sabay ko yung ng kamao. Alam mo ba kung gaano kasakit ang katotohanan, Grandma? I never loved any woman more than I love her. Tapos kapatid ko pala siya. He grew in pain. Paano yung anak namin? Wala siyang kasalanan sa nangyari. I'm so sorry. Nakangawing usal ni Madam Melendez sa kaniya kapang apo. Nasasaktan itong makita ang apong nasasaktan, but she knew it was for her grandson's benefits. Kaya nga labis ang pasasalamat niyang kusa ng umalis sa Laika after she showed her the fake DNA test nang puntahan niya ito sa kwarto nito. Nakonsensya din naman siya, but she did what she believed was right. Laika! Tarantang napapasok si Sandro sa silid ni Laika. Ikinagulat niya ng tawagan siya ni Jules upang puntahan si Laika sa suite nito sa A Hotel. May inasikaso kasi ito at nag-aalala itong hindi sumasagot si Laika sa tawag nito. At nandoon nga ito sa silid nito, nagmumukmuk, crying her eyes out. Tila may sumuntok sa mura niya dala ng pait nang makitang umiiyak ang babaeng mahal niya. Nauunawaan niya ang kalagayan nito. Kahit siguro siyang nasa sitwasyon baka mawala pa siya sa sarili. Sa tingin mo makakatulong yung pag-iyak mo? Hindi maganda yan sa kalagayan mo ngayon. Hindi niya itinago ang labis na pag-aalala dito. Alam ko. She started crying again. I just missed him so much. Alam kong mali pero hindi ko lang mapigilang maiyak. Maybe it's my hormones. Anito sabay lunok. Halos mapuno na ang basurahang nandoon ng basang tissue. Tama lang ang ginawa mo. Pagkukonsula niya kay Laika, nalaman niya kay Jules ang totoo, maging ang pagbubuntis rin ito. Hindi niyo kasalanang wala kayong alam sa katotohanan. At tandaan mong, I'm always here for you no matter what. Hindi niya masabi ng direkta pero gusto niya iparating dito na handa niyang tanggapin ito at ang anak na Zildjian. They can't be together anyway. Ayaw niyang magsamantala sa kahinaan ni Laika, kaya handa siyang tulungan itong bumangon at nakakasiguro siyang mababaling din ang atensyon nito sa kanya balang araw. How about you? Live with me. Sumama ka sa akin sa Canada at magsimula ka doon. Suwestyon niya. Saglit itong natahimik. Kung mag-isa ka dito, lalo ka lang malulungkot. Hindi maganda iyon para sa baby mo. Dagdag pa niya. Pero wala pa rin itong sinabi. Tila nahulog lang ito sa malalim na pag-iisip. Pag-iisipan ko. Sa wakas ay nagsalita ito. Good. For now, kumain ka muna. Ano bang gusto mo? Sabi nila mapili daw mga buntis kaya sabihin mo kung anong gusto mo. Ipagluluto kita o kaya bibilhin na lang natin. Aniya trying to make her felt relax. Hindi ako nagugutom. Yung kinain ko kanina, isinuka ko rin lang. Lalabas na lang ako kapag gusto ko nang kumain. Tanggi nito. Gusto man niya ipilit ang gusto niya pero alam niyang hindi maaari. Okay, pero mag-order na rin ako para may makain ka. You rest for now and stop crying. Napilitan itong tumango dala ng pangungulit niya. Paglabas niya ng silid ni Laika ay saka naman nag-ring ang phone niya. Napakunot noo pa siya nang makita ang pangalan ng caller. Sandro, walang buhay ang tinig ng kabilang linya. Alam mo ba kung nasan si Laika? Nakuyom niya ang kamao, dala ng inis sa sarili. Nang makita niya si Zildjian noong nakaraang araw, he looks like he was mourning in deep sadness, kaya naawa siya dito. Pero umira lang ang pagiging makasarili niya. No, I haven't talked to her since we last seen each other. He lied. Eric. Napaangat ng tingin si Eric sa malaki at malalim na tinig na isang lalaki sa harap niya. Saglit siyang hindi nakahuma nang makita ang lalaking matagal na niyang hindi nakikita. Felix. Kunot ang tawag niya dito, kasabay ng pagtaas ng kilay niya. He hated Felix back then dahil ito ang gusto ni Aurelia pero sa pagsisikap niya, naibaling ni Aurelia ang damdamin nito sa kanya. Nagtagumpay din siyang makuha ng buo ang pagmamahal nito. But somehow, he felt Felix was a threat between them.
Kaya ginawa niya ang lahat para makita ni Felix na siya ang mahal ni Aurelia. Until he suddenly disappear. Malungkot noon sa Aurelia pero siya, lihim na nagsasaya. Akala niya ay perpekto na ang lahat pero magulang naman niya ang naging problema niya noong ipakilala niya si Aurelia sa mga ito. As soon as they knew she was Victoria's daughter, they hated her and rejected her. Pinagbantaan pa siya ng ama niya noon na tatanggalan siya ng mana. Doon nagsimulang maging magulo ang lahat. Malaka ang galit ng pamilya niya kay Victoria. But the old woman never treated him how his family treated Aurelia. Napakabuti ng puso ng ginang, kaya labis siyang nahihiya sa mga ito. Mababaw na dahilan lang kung tutuusin na pinalaki lang ng inggit at galit ng pamilya niya. Kaya hindi nakapagtatakang mas maging matagumpay si Victoria na kahit ang Melendez Global ay naungusan nito noon. Nasa bansa ka pala? Ang tanong na iyon ni Felix ang gumising sa naglalakbay niyang diwa. Yeah, I returned a few weeks ago. Napatingin pa ito sa banda ng ulo niya, pero walang sinabi. Wala din naman siyang planong magkwento dito. Besides, hindi naman sila magkaibigan. Probably, he can guess. Naisip niya. Married? Curious na tanong niya. I never did had a chance to find someone. Makahulog ang sagot nito. Nai-imagine niya ang iba pang sinabi nito. Someone like Aurelia. Kaya mapakla siyang napangiti. I guess, pareho tayong tumandang mag-isa, Felix. Anya dito sa may mapait na tinig. Naisip niya kung alam kaya nito ang tungkol sa anak niya pero sinarili na lang niya ang kuryosidad. Aurelia chose to marry someone else back then. Siguro nga. Siya nga pala. Kilala mo ba ang babaeng karelasyon ni Cyrus? Your best friend? Hindi niya inaasahan ang tanong nitong iyon. Bakit bigla ka naging interesado kay Cyrus? Masaya ang buhay ng anak niya sa babaeng iyon. The old Melendez don't need to meet her. Walang ligoy na saad niya. Partly he lied. Matagal na siyang walang alam sa pamilya ni Cyrus. Well, baka masyado lang ako interesado sa mga bagay-bagay ngayon. Baliwa lang saad ni Felix, saka ito nagpaalam. Anong kailangan niya sa anak ni Cyrus? Uncle! Napalingon siya sa babaeng maluwang ang pagkakangiti. Kumaway pa ito kahit palapit na din ito sa kanya. Ilang taon ka na, para ka pa rin bata kung umasta. Sermon niya dito kaya hindi niya napansin ang babaeng nakasunod pala dito. Uncle, may kasama ko. Tapos ganyan kayo? Angel snorted at him. Saka nito binalingan ang kasama. She's like his friend. Nagliwanag ang pakiramdam niya pagkabanggit ng pangalan ni Laika. Kaibigan mo si Laika? Kasama mo ba siya, Iha? Excited na tanong niya dito. Nahihiyang napayuko naman ang babae. Uncle, Hope is in trouble right now. Isinugod rin kanina dito ang ina niya. Saka na kayo magtanong. Pakli na Angel sa kanya. Oh, sorry, Iha. Is your mom okay? Oh, Hope! Kapwa sila napalingon sa lalaking tumawag dito. But Eric's eyes wide open nang makilala ang lalaki. Tony? Tawag niya sa lalaking tila relief ang nasa muka. Kaya napatingin ito sa akin niya. Eric! Eric Jones! Bulalas nito. It's been a while. He looked genuinely glad to see him. Saka nakapagkamay dito. Papa! Usal ni Hope sa ama na ikinatingin ni Eric sa mukhang mahihaing babae. Noon niya napansin ang magang mata nito. Is she your daughter? Pagkukumpirma niya kay Tony. Our eldest. Sagot nito sa kabinalingan ng anak. Gising na ang mommy mo, anak. She's been looking for you. Instantly, her sad face lit up. Talaga, Papa? Excited na usal nito sa nagpaalam sa kanila. Napasunod naman si Angel kay Hope, kaya naiwan sila ni Tony doon. Kumusta ang kapatid mo? Usisa niya na ikinalungkot ng mata nito. Saglit itong nanahimik. She died. What? Gulat na tanong niya dito. Paano? Hindi kinaya ni Ate Sal sa lampang anak noon. Mabigat ang tinig na balita nito. Sorry, but may I ask, yung anak niya, anak nila ni Cyrus, pwede ko ba siyang makilala? Pakiusap niya. Saglit itong nag-isip bago nagpa siyang magsalita.
You just met her. Si Hope. But please, she's ours since my sister died. My wife loved her so much like she was her own. At hindi niya alam ang tungkol doon at ayaw naming malaman ni Hope kahit kailan. I understand. Thank you, Tony. Siguradong panatag si Cyrus na maayos ang kanyang anak. I'm sorry. I can't be of any help back then. He felt sorry for his friend Cyrus. Maras itong bumuntong hininga. Noong magising siya after coma, sinabi ni Justin na namatay na umano si Cyrus sa aksidente pero dahil sa pagkaputol ng paa niya, ilang taon din siyang namuhay sa depression kaya hindi siya naging interesadong alamin pa ang kalagayan ng naiwan ng kaibigan niya. He had his own trouble to worry about kung hindi pa nga nabanggit ni Eric. At nakakatuwang coincidence namang nakita niya si Tony. Subalit napansin niyang tila may nais sabihin sa kanya si Tony pero humakbang na ito patalikod upang muli ding humarap sa kanya. Eric, alam mo bang namatay si Cyrus noong araw din ng aksidente mo? He died, saving you. Ano? Gulantang na saad niya. Ang nalaman lang niya na aksidente si Cyrus noong mga panahong comatose siya, kaya ito namatay. Napahawak siya sa armrest ng wheelchair niya. Surprise, unable to speak kaya hindi na niya namalayang wala na si Tony. Justin! Malakas na tawag ni Eric dito. Kanina pa siya naiinip sa kakaintay ng pagdating ng kapatid. Hindi siya makapaniwala sa sinabi ni Tony kanina na kung hindi sumulpot ang kotse ni Cyrus noong gabing iyon, sa kotse niya ang impact ng pagbangga ng truck. He could be the one to die. Bakit kayo nagsinungaling sa akin? Gigil na usag niya dito. Cyrus died on that day of my accident. Bakit ibang pinaniwala niyo sa akin? Masama ang loob na usig niya dito. Iniligtas siya ni Cyrus. Nalilito siya. Bakit nandun ito sa araw ng aksidente niya? Kuya, nawalan ka ng rasong mabuhay nang malaman mong nagpakasal na sa iba si Aurelia. Paano sa tingin mo sasabihin namin sa iyo ang totoo? Na kung wala ang kaibigan mo noong gabing iyon, ikaw ang dapat na namatay noon. It will break you even more at natakot kami sa mararamdaman mo kaya inilihim namin sa iyo ang totoo. Nagiinit ang mata niyang napatitig na lang kay Justin. We've been trying hard enough to give you a reason to live back then. Kaya huwag mo nang questionin pa ang desisyon ng magulang natin. Ginawa lang nila kung anong sa tingin nilang tama. Stop being selfish already. Nabigla siya doon. Yes, he's been selfish. Alam niya iyon dahil sarili lang niyang iniisip niya. For the past years, pakiramdam niya tumigil ng oras niya nang mawala sa kanya sa Aurelia. Pero wala siyang ginawa para balikan ito kaya pinili niyang magpakalayo na lang at kalimutan ang lahat at mabuhay na parang patay. I'm sorry, just sanserong usal niya na ikinabuntong hininga nito. It's fine, but I can't find Laika. Naghiwalay sila ni Zildjian. Pag-iiba nito ng paksa. Pero bakit? Litong tanong niya. Let me meet him, please. Okay, I'll try to persuade him. Pero sa estado niya ngayon, mukhang malabo. Kaya magpagaling ka ng mabuti. Ikaw ang pumunta sa kanya. You own him his father's life. I will. I promise. Masayang saad ni Eric sa kapatid. Malinaw pa sa alaala niya noon ang napagkasunduan nila ni Cyrus. 2 hours earlier. Pabagsak na ibinaba ni Zulja ng phone niya sa sofa nang walang makuhang magandang sagot kay Sandro. Even Jules didn't give him a good answer. Ang tanging sinabi lang nito, binigyan ito ng authority ni Laika upang pamahalaan ng Victorias. And he too was looking for her. Pero duda siya. Daman niyang may alam ang mga ito, pero ayaw sabihin sa kanya. Kaya napipikon lang siya. He will find her no matter what. Alam niyang walang magagawa ang pagmumukmuk at paglalasing niya. He's willing to take the risk. Mahal niya si Laika at wala siyang pakialam kung stepsister man niya ito. Tutuparin niya ang pangako sa babaeng mahal niya, kahit isang malaking kasalanan man ang gagawin nila. Nasa ganoon siyang pag-iisip nang marinig niya ang katok sa kanyang pinto. Ilang sandali pa ay bumukas iyon upang makita si Justin Jones sa likod ni Angel. Mukhang nagulat pa ito na makita siya pero wala siyang pakialam doon.
Humahaba na kasi ang bigota at balbas niya na hindi niya nagawang ahitin itong nakaraang mga araw. He might still want him to become his magazine model. Naglakad ito patungo sa couch na nandoon. Saka naman nagpaalam si Leia at isinara ang pinto. Listen, Mr. Jones. This is not a good time for the modeling offer. And I guess there will be no more second time. Walang ligoy, nasaan niya dito. Oh, too bad. Anito. Pero hindi ako pumunta para doon. I came to talk about Laika. Gusto ko siyang makita. And to discuss something with her. Seryosong saan nito. The mention of her name made his heart ache again. Kaya kita niya ang pagkunot noon ni Justin. Sana'y pwede ko sabihin dahil kahit ako'y hindi ko alam kung nasaan siya. Mabigat ang loob na sagot niya dito. She left me. Hindi niya itinago ang pait na nararamdaman niya sa kaharap. He would care less even if others sees him in pain. Dahil masakit ang bawat pagkakataong naalala niya sa Laika. Wala atang bahagi sa bawat lugar na pupuntahan niya sa building nang hindi niya ito maaalala. Lalo na sa opisina at sa pad niya. Pero kahit paano'y nabibigyan siya ng comfort ng mga alaala nila. Oh, I'm so sorry. But would you mind telling me why? Usisa nitong ipinagtaka niya. Anong kailangan nito kay Laika? It's something personal. Formal niyang sagot dito. Wala siyang planong mag-open up sa ibang tao ng problema niya. It was something he can never be proud of. Pero bakit mo siya gustong makita? Well, my brother believed Laika was his daughter. You're Cyrus' son. Samot-saring emosyon na nakita ni Zildjian sa mukha ni Eric Jones. Nandoon siya sa bahay nito. Nang sabihin sa kanya ni Justin na iniisip ng kapatid nitong anak nito si Laika, sobrang na-curious siya. Bigla siyang nagkaroon ng pag-asa kahit alam niyang malabo na. He had a DNA result pero nandoon pa din siya. Umaasang mali ang test or anything na mababago ng lahat. Kamukha mo ngang ama mo. Bahagya pang pumiyok ang lalamunan ni Eric at ikinagulat niyang yakapin siya nito. Saglit siyang hindi makahuma, dala ng pagkagulat. Pero may kung anong mabigat na damdamin ang tila na pawi sa kanya sa yakap nitong iyon. I'm sorry. Hingin pa umanhin ito ng makabawi. Ayos lang ho. Pero sabihin niyo, paano niyo naisip na kayo ang ama ni Laika? Formal na tanong niya dito. Ipinaliwanag naman ito ang tungkol sa nalaman na hindi anak na Leandro si Laika. Kaya inisip nito na anak niya si Laika. But the DNA test tells me na magkapatid kami sa ama. Walang gatol na saan niya na ikinagulat nito. At paano nangyari yun? Parang magkapatid na kami ni Cyrus. Hindi namin tataluhin ang babaeng gusto ng isa't isa. And your father loves someone else, despite being married to your mother. Siya naman ang nagulat kahit alam na niya iyon. So, posibleng hindi kami magkapatid ni Laika. Itataya ko ang buhay ko. Laika is my daughter. At hindi kayo magkapatid. May diin ang bawat salita nito na tila humuhugot sa bigat ng pagkatao niya. Kaya ba kayo naghiwalay ni Laika? Bakas ang lungkot sa mga mata nito kaya napatango na lang siya. Iniwan siya ni Laika dahil magkapatid silang nagmahal at magkakaroon ng anak. Laika is always afraid of what people will think about her. Para makasiguro, I want another DNA test. Kayum ang kamaong saad niya. If the result turns out differently, natitiyak niyang tama ang munting duda niya sa pagkatao niya. Naniniwala ang abuela niya na ang ina ni Laika ang dahilan ng kamatayan ng kanyang ama kaya natitiyak niyang may ginawa ito sa DNA test result. Dahil sinabi niya dito ang plano niya. This time, he will make it sure na hindi nito malalaman ang gagawin niya. He used Laika's hairbrush at ang blood sample ni Eric. And he was surprised to find out na kayang lumabas ang result sa mabilis na paraan sa loob lang ng 2 araw. 2 days later, he was back at the hospital with Eric. Bit-bit niya ang result ng DNA test na hindi niya nagawang buksan. Natatakot siyang mabigo na naman kaya ibinigay niya kay Eric ang envelope. Nanginig pa ang kamay nito nang buksan iyon. His tears fell kasabay ng ngiti nito kaya napalapit siya dito. Saka siya dito binalingan. Laika is really my daughter, Zildjian.
Masayang deklara nito kaya mabilis niyang kinuha ang dokumento dito. Nanikip ang dibdib niya sa katuwaan kaya walang babalang nayakap niya si Eric. Thank you, sir. I mean, Dad. Dinig niya ang masayang na aksyon nito. Please, find my daughter for me, son. Maluha-luha pa rin saan nito. Ako nang bahala kay Madam Melendez. Zuljan left Eric private room light-heartedly. Wala siyang sinayang na oras. He drive his car out of the hospital. Sa kanya tinawagan si Jason at Vaughn. Kaagad naman itong pumayag na makipagkita sa kanya. Naisip niyang malaki ang posibilidad na ang abuela niya ang nakakapagpigil sa paghahanap ng detective kay Laika. Kaya hanggang sa kasalukuyan ay wala pa rin siyang natatanggap na lead. Kaibigan kasi ng abuela niya may-ari ng detective agency. Bakit kasi hindi mo kaagad sinabi? Naiiling na saad na Vaughn sa kanya. Siyempre dahil nahiya siyang malaman na ito ang dahilan ng paghiwalay nila ni Laika. Pero ngayong lumabas na ang totoo, he needed the best he can get. Kailangan ko na mahusay na detective. May diing tura niya sa dalawang kausap. Pambihira ka. Wala ka talagang tiwala sa talent ko, no, pre? Naiiling na usal na Vaughn sa kanya, sabay tapik sa braso niya. Sumama kayo sa akin. Mayabang na saad nito na ikinailing ni Jason. Nahangina na atang utak dahil busted kay Sarah. Bulong sa kanya ni Jason bago sumakay ang mga ito sa kotse niya. Ikinagulat niya nang dalhin sila ni Vaughn sa sinasabi nitong hideout sa isang 15th floor story building sa QC. Nakarating sila doon ng mabilis. Isang mobile app developer company na pag-aari pala nito. Vaughn was an internet geek at magaling ito sa mga computer. Nangiya, may sekreto kang ganito? Ano Jason na hinampas pa sa Vaughn nang makapasok sila sa opisina nito. Hindi ito sekreto. Sinabi ko sa inyo na gumagawa ko ng games, diba? Ayaw niyong maniwala. Dito ako nagtago noong gusto akong ipakasal ni Dad sa anak ng kaibigan niya. Pagkukwento nito, may isang pinto silang pinasukan na pantry pala. Pero kapwa sila napanganga ni Jason nang buksan nitong isang secret door gamit ang fingerprints nito. Tumambad sa kanila ang ilang malalaking CPU na napakaraming wire na nakakabit. This is then main server. Pag-imporma nito, saka nito hinila ang upuang nandoon sa harap ng maraming monitor at isang pink na keyboard na halatang lumang-luma na. Langhiya, ang yaman mo. Keyboard lang hindi ka makabili. Komento ni Jason. Mura-mura na kasi, halos ang mga letra at halatang luma na dahil sa kulay. Huwag kang makialam. Mahalagang tao ang nagbigay nito sa akin. Ano to sabay palo sa kamay ni Jason na sinubukang pindutin ang keyboard. Mas matino pa to sa utak mo. Pangasar nito. So paano? Paano natin mahanap si Laika gamit itong computer mo? Relax. Ano to sa kapinagsalikop ang kamay sa kanang inat. Saka ito nagsimula magtipan ng keyboard sa napakabilis na speed. Habang panay ang tanong nito ng mga detalye. Tulad ng saan niya huling nakita si Laika at kailan. He gave all the details he remember at maya-maya pa'y bumukas na ang malaking monitor na tila isang CCTV footage. It was in the hospital at base sa time frame na ibinigay niya, kitang-kita sa CCTV footage ang paglabas ni Laika ng ospital. Then the camera shifted to the car. Napismid siya na makita si Jules na pinagbuksan ng pinto ng kotse si Laika. Vaughn, zoom out the car's plate at nagsimulang magbago ang screen at para silang nanonood ng pelikula ng tumatakbong sasakyan. Bingo! Ano Jason sabay turo ng pangalan ng hotel. Hotel. Nice! Usal, ni Vaughn at habang panay ang tipan nito, ang lakas ng kabog ng dibdib niya. That's weird. Wala siya sa list ng guest ng hotel ng araw na iyon. Then start typing again. What? Sila may-ari ng A-Hotel? Even he was surprised. Maya-maya pa ay nagbago ang monitor ng screen at kita niya si Laika palabas ng lift patungo sa restaurant. Was that real time? Laika! Baka sa excitement sa mata ni Hope nang makita siya nito sa restaurant ng A-Hotel. Gutom na siya at nagkikrave siya ng steak. Ay, pasaway ka? Nakasamangot na saad nito sa kasya ni Yakap. Bakit naman pati kami pinagtataguan mo na? Nagtatampong saad nito. Ilang sandali pa ay naramdaman niyang
May matang nakatitig sa kanya. Paglingon niya ay ang dalawa pa niyang makulit na kaibigan. Nagtilian pa ang mga ito nang makita siya. Sabay yakap din sa kanya. Kaya naagaw nila ang atensyon ng ilang nandoon sa malapit. Namiss ka namin. Pagdadrama ni Jelay. Si Sarah naman ay nakasimangot lang sa kanya. Sorry girls. Naiyang usal niya. At dahil dyan, libre mo kami. Nakangusong saad ni Sarah sabay kapit sa braso niya. Kaya sabay-sabay na silang pumasok sa restaurant ng A-Hotel. Pero maiba tayo. Ano bang nangyari sa inyo ni Basil dyan? Alam mo bang halos araw-araw niya kaming kinukulit tungkol sa'yo? Usisa ni Sarah habang nag-aantay sila sa waiter.